Nakarating na nga kami dito sa Iloilo City. At habang nandito nga kami, pumunta na kami ng dagat. At masaya nga ako ngayon. Kasi nakabanding ko yung mga kapatid ni Labs. At syempre mas masaya siya. Kasi sa loob ng 13 years, nakabalik ulit siya dito sa Iloilo City. Isang panibagong kwento na naman to. Kakagising ko nga lang. At ngayon araw nga magsiswimming kami. At nandito nga ako ngayon sa Iloilo. Hey, what's up mga boss? Yun nga, nung kakagising ko lang sa is ng umaga. Ayun nga, kakauwi lang namin dito. Ganap, ayun, maliligo kami ngayon sa dagat. Yun, ngayon araw. Kaya samahan nyo ulit ako. Tara mga boss. Yung mga babaunin nga namin sa dagat, nilabas na nga ng dalawang kuya ni Labs. Marami-rami nga to, kasi marami kami. At yung mga kasama nga namin, yung mga kapatid ni Labs, nagising na nga rin si Baby Yuan. At excited na nga daw sa maligo sa dagat. Okay na, lalabas na nga lahat ng dadali namin. At ito nga si Baby Larky, kakagising lang. Dito nga sa kabilang motor, kasama itong tita niya. Habang kami naman ni Labs, dito naman kami sa kabilang motor. Sumakay na nga ako ng tricycle kasi kumpleto na yung mga dadali namin. Kaya hindi na rin kami nagtagal. Umalis na rin agad kami. Kasi anong oras na babayay pa kami. Makalipas nga na 30 minutes, nandito na nga kami. Eto nagsibaba na sila. At syempre bumaba na rin ako. Kasi excited na ako makita yung dagat. Kaya eto nagpunta na agad ako sa cottage namin. Nandito na kami sa sa dagat, kaso mababaw pa eh. Sa sobrang excited niya ni Baby Yuan, eto pupuntahan niya na yung dagat kasama yung mga pinsan niya. Kaya eto sinundan ko sila. Baka kasi pumunta sila sa malalim. The first time nagkapagdagat din. Siguro maya hapon. Hanggang dito na yung tubig niyan. Init. Sigurado mangingitim ako nito mga boss. Nandito na kami sa bandang may tubig at mababaw pa nga. Pero mga bandang hapon, lalalim din to. Kasi yung oras ng high tide dito, kaya alas stress ng hapon. Pabalik muna kami, kasi kakain muna kami, nagutom na ako. Umalis kami sa bahay na walang almusal. Ama, sabi mo, Yuan, maganda dito? Oh, maganda. Swimming ka? Apo ba? Wala dito. Kadalasan. Wala, hindi naman to resort na swimming pool eh. Halata nga first time lang ni Baby Yuan sa dagat kasi naghahanap siya ng padulasan. Nasanay kasi ito sa mga swimming pool na may padulasan. Kaya akala niya sa dagat meron din ganun. Nakabalik na kami sa cottage namin at mag-aalmusal muna nga kami. Kasi umalis kami na hindi pa nag-aalmusal. Nagmamadali kasi kami. At sabi nga nila, dito na lang kami mag-almusal. Kaya ito kumuha na agad ako ng tinapay. Kasi nagugutom na rin ako. Kaya bago kami maligo sa dagat, mag-aalmusal muna kami para meron kami lakas. Pinag-almusal ko muna nga si Baby Yuan bago maligo sa dagat. Kasi malamang mag-apon na naman to sa dagat. Nag-aalmusal na nga rin yung iba. Kasi lahat kami dito wala pang almusal. At eto nga pagtapos kumain ni Baby Yuan, gusto niya na agad maligo sa dagat. Excited na talaga sa maligo. Kasi first time niya lang to. Naligo na si Baby One, pupuntahan ko kasi paano mangyari doon eh. Layo layo. Nandito na ako sa bandang may tubig. At eto nga si Baby Yuan, nagsimula na nga maligo. At pagpunta ko nga dito, akala ko wala siyang kasama. Yung pala nandito yung mga pinsan niya. Sobrang ganda talaga dito. Kaya ito ipiplex ko muna yung dagat dito. Mainit. Sigurado mangingitim ako nito. Mabalik muna ako, mainit. Babalik muna nga ako sa cottage namin kasi sobrang init dito. Mamaya na lang ako babalik kapag maliligo na ako sa dagat. Nandito na ako sa cottage namin at habang nandito nga ako, meron nga ako nakita sorbetero. Kaya ito lumapit ako at bumili na rin ako ng sorbetes. At habang nagtataka nga si Bossing, biglang pumasok sa isip ko na dito naman ako sa Iloilo magpauso. Yung isang takal lagay mo dito. Bilang. Isang takal lang. Pahingi ako dito. Ganyan dito sa bit. Yan. Sarap nito mga boss. At yun nga, nagpauso na naman ako. Shoutout nga pala sa'yo, Bossing. At habang nandito nga ako sa cottage, sinisilip ko pa rin si Baby Yuan. Baka kasi hindi namin mamalayan. Itong si Baby Yuan, pumunta sa pinakamalalim. Kaya ito, kahit nasa cottage ako, sinisilip ko pa rin siya. Nainita na nga daw si Labs. Kaya ito, pupunta na sa ng dagat. At kasama nga si Baby Larky. Ayun na, maliligo na si Labstan. Nandito na kami sa bandang may tubig. At si Baby Larky nga binabana ng mama niya. At eto nga, tama lakad nga lang kami. Hanggang makapunta kami kung nasan sila Baby Yuan. Nandito na nga kami. At andito nga sila magpipinsan. At habang ito naman si Labs, hindi na nga nakapagtiis. Bigla na tumakbo sa dagat. At eto nga parang bata siya. Kasi matagal na rin daw siya hindi nakakaligo ng dagat. At dahil nga naliligo si Labs, si Baby Larky nga, pinabantay muna niya sa pamangkin niya. Bumalik muna nga ako sa cottage namin. At tumambay muna ako dito. Mamaya-maya pa nga maliligo kapag high tide na yung dagat. Kaya ito, tamang tingin muna ako sa dagat. At habang nakatambay nga ako dito, nakita ko nang pabalik sila Labs. Siguro napagod na kakalangoy. At habang ito ng pamangkin ni Labs, lumapit nga sa akin. At meron nga sa pinapakita. Yung pala, starfish. First time ko lang makita ng ganito. Kinukuha nga sa akin ni Baby Yuan. Kaya ito, binigay ko na sa kanya. Kasi alagaan niya daw hanggang lumaki. Habang si Baby Larky naman, pinadedi ng mama niya. Panagurado makakatulog to. Kasi napagod to sa dagat. At ito naman si Baby Yuan. Bumalik na naman nga sa dagat. Kaya ito, tamang banday na naman ako. Baka kasi hindi namin mamalayan. Pumunta sa pinakamalalim na dagat. Mga ilang minuto nga. Ito na nga, nakatulog na nga si Baby Larky. Napagod siguro kakalangoy. Tinawag na nga namin si Baby Yuan, pati yung ate niya.
kasi alas 11 na ng tanghali at kakain na nga kami. Lumapit nga sa akin si Baby Lin at pinapakita nga sa akin yung mga nahuli niya. At pati nga to si Baby One, meron nga rin daw nahuli. At yung nahuli nga daw niya ay ahas. At eto nga, kinagat nga daw sa ng ahas. Kaya ito, tinignan ko yung kamay niya. Yung pala, gasgas lang. Sensitive naman masyado to si Baby One. Kaya ito, pinakain ko na lang muna. Baka kasi gutom lang yun. Ano kasi kanina pa to sa dagat. Nagsimula na nga kaming kumain. Kaya ito, sumandok na ako ng kanin. Kasi nakakaramdam na rin ako ng gutom. Kaya kakain na rin ako. At ito nga yung pinakamasaya na part. Masaya nga ako ngayon kasi sa wakas nakapunta na ako dito sa Iloilo. At nakabanding ko yung mga kapatid nila. Kasi simula yung naging kami, hindi ko pa nakikilala yung iba niyang kapatid. Paano kasi nandito sa Iloilo? At yung mga panahon na yun, wala nga pamasahe papunta dito. Paano mahal kasi pamasahe papunta pa lang dito? Ay na mga boss, tapos na nga ako kumain. Naliligo na mga boss. Tara na, tinatawag ka na ng dagat. Dahil nga nainitan na ako, maliligo na nga ako sa dagat at pupunta ako sa bandang malalim. Init ang tubig. Dito lang yan, dito lang sa una. Yan, banda dito, yan. Kanya kalalim, medyo nawawala. Yan, shoutout dito. 35 Idol Boy yun. Nandito na ako banda sa bangka at baka dito na ako maglangoy-langoy. Kasi kailangan ko rin malagay itong camera ko. Okay na, nalagay ko na nga. Kaya ito, naglangoy-langoy na ako. Saya nga ako ngayon. Kasi yung mga dati ko hindi nararanasan, nararanasan ko na ngayon. Ang alat ng tubig! Talaga kasi dagat nga, di ba? Ang alat ng tubig mga boss. Kapti sa mata. Eh mga boss, nandito kami ngayon sa Iloilo City, yan, dito sa part siya ng Banate, yun. Nandito kami sa Villa Francesca Resort. Naglangoy-langoy na nga rin ako. Kasi ngayon araw, enjoyin ko to. Kasi hindi ko alam kung kailan ulit kami babalik dito. Paano kasi malayo to. Pero kung may pagkakataon, gusto ko ulit bumalik dito. Tapos nababalik muna ako kasi alat pala ang tubig. Pero ganun talaga, dagat eh. Pero ba dagat na hindi maalat? Comment nga ako dyan, meron tara. Nakabalik na ako ng cottage namin at habang nandito nga ako, meron ako napansin kay Labs. Meron niya sa nakitang PWD at agad nga niya ito pinuntahan para bigyan ng pagkain kasi nakita niya sa daan ay nanlilimos. Kaya ito binigyan ni Labs ng pagkain. Ang bait talaga ni Labs. Ay na mga boss, makalipas nga lang may ilang oras. Maon muna ako. Kasi nagupad ako damit. Ang bigat ng damit eh. Ano kasi original kasi yun, yung Idol Boy 35. Sumunod na nga rin sa akin si Labs kasi nakita niya ako mag-swimming ulit ako. At eto nga pinagtitripan na naman ako. Pilit niya binabasa yung cellphone ko. Kaya ito lumayo ako sa kanya. Kasi yung babae na to, hindi ka talaga niya titigilan hanggat hindi niya nagagawin gusto niya. Pag gusto niya kasi gusto niya talaga. Kaya minsan naiinis na ako sa babae na to. Pero kahit ganito siya, mahal na mahal ko yan si Labs. Nandito na nga kami banda kay Baby One. At eto nga naglalaro sila magpipinsan. At eto nga si Baby One may pinapakita sa akin. Marami na nga daw siya nahuli. Pero wala akong makita. Sumunod na nga rin sa amin yung ate ni Labs. At eto nga kasama niya si Baby Larky. At eto nga kompleto na nga kami. Masaya nga ako ngayon. At siyempre mas masaya si Labs kasi nakapunta na ulit sa dito sa Iloilo at nakasama nga niya yung mga iba niyang kapatid. Kaya masaya ako para sa kanya. Kaya ngayon araw na to, susulitin na namin hanggat nandito pa kami at kasama yung mga kapatid ni Labs. Kasi kapag umuwi na kami sa Manila, hindi ko pa alam kung kailan ulit kami makakabalik dito. Pero kung may pagkakataon, babalik ulit kami dito sa Iloilo para makasama ulit ni Labs yung mga kapatid niya. Makalipas nga na 30 minutes, bumalik na nga kami sa cottage namin kasi napagod na rin kami kakalangoy. Eto magpapahinga muna kami at abang si Baby One naman sa dagat pa rin at kasama nga yung ate niya pati yung pinsan niya. At eto nga si Baby One, patuloy pa rin sa paghuli ng alimango kasi yung nahuli niya daw sinipit siya kaya yun nakatakas. At abang kami naman dito sa cottage, nagliligpit na nga kami at eto nga yung mga gamit namin. Sinasakay na nga sa motor ng kuya ni Labs. Alas 4 pa nga lang ng hapon pero uuwi na kami kasi mahaba pa yung biyahe namin pauwi. Hello mga boss, pauwi na kami. Alas 4 pa lang pauwi na kami. Mahaba pa yung biyahe namin mga boss. Kaya nga, enjoy ako. Siyempre, hindi kami lahat. Yun. Okay na, nasakay na lahat ng gamit. At yung mga kapatid naman nila, okay na rin nakasakay na sa motor. Kaya ito, sumakay na rin ako ng motor. Dahil nga okay na lahat, umalis na rin agad kami. Makalipas nga ng 30 minutes, nandito na nga kami sa bahay. Kaya ito, bumaba na rin ako. At sila Labs nga, nagsibabaan na rin. At ngayon araw nga, nag-enjoy kami lahat. Ay naman mga boss, nandito na kami. Nakapagod. Kaya paano mga boss, ang gabi na lang.